Tapos na ang Olympic qualifying tournament, nakapasok ng Brazil, pero may hangover pa rin ang lahat sa naging performance ng Gilas Pilipinas. Si Coach Tim Cone at SBP President Al Panlilio, pinaninindigan ng mga plano sa Gilas Pilipinas, lalo na sa mga players nito. Tanong, may plano ba silang paghiwa-hiwalayan ang nabuong grupo para sa Olympic qualifying tournament? At ang naging impact ng pagkatalo ng Latvia sa Gilas at sa mga sumunod na bakbakan, si Davis Bertans ang napuruhan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa pagsagupa ng Gilas Pilipinas sa malalakas na kupunan ng Europa, isa ang napatunayan ng ating pambansang kupunan, kaya nating makipagsabayan sa bakbakan. Bunga niyan, ano ang gagawin ni Coach Tim Cone? Papayagan ba niyang maghiwa-hiwalay? Tutukan po natin si Coach Tim sa report na Ruben Terrado sa Spain. Ang buong bahagi ng paglalagay ng partikular na programa na naiiba sa World Cup ay ang katotohanang mapanatili nating magkakasama mga players sa susunod na 3 hanggang 4 na taon. Yun po yun, yung subukang mapanatili silang magkakasama sa susunod na World Cup. Okay, so yun ang plano ni Coach Tim Cone matapos ang magandang ipinakita ng Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament kung saan giniba natin ang Latvia. Nakipagsabayan sa Georgia na meron 2 tigasing NBA players at ang pinakamalupet ang banggain bagamat natalo ang Gilas sa napaka-pisikal na bakbakan laban sa Brazil. Ang laki ng achievement kasi unang-una parang wala atang nag-expect na matatalo natin sila. Walang nag-expect din na European team siguro nakakayanin ng Gilas na makipagsabayan sa kanila. At ngayon dahil sa nakaraang OQT nakita natin na may kakayahan ng Gilas. So tama yung plano. Hindi kailangan palitan ng sino man. Maliban siguro kung kusang hindi na sumama yung iba, di ba? Yun, posibleng palitan sigurado yun. Si Justin Brownlee sana wag muna mag-retire sa Gilas kasi kailangan pa siya ng kupunan natin Parang hindi pa ready ang Gilas na bitawan siya sa mga susunod na competition, di ba? Malaki pa yung magagawa niya kasi sa atin. And sana makabalik na rin yung ilang may injury katulad ni Jamie Malonzo, si AJ Edu at si Scotty Thompson kasi sobrang kailangan sila dito sa kupunan. Sa tindi ng pinagdaan ng bakbakan ng Gilas Pilipinas sa OQT kung saan halos walang 24 oras ay lumalaban ang ating kupunan, naglabas ng pahayag si Coach Tim Cone. Tanong, ano ang gagawin nila para sa mga susunod na competition? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ngayon, alam namin na kaya namin makipagkumpetensya. Ang pagsaba kasi sa ganitong uri ng torneo kung saan maglalaro ka ng 3 laro sa loob ng 4 na araw, pahirap ng pahirap sa bawat laban. Kaya ito yung mga bagay na kailangan nating ayusin. Actually, ang bigat na magiging adjustment nila kasi katawan yung nakataya sa ganung adjustment Imagine mo 3 laban sa loob ng 4 na araw. Hindi biro, di ba? Ang laking factor ng fatigue doon. Isama na rin natin yung pagod sa biyahe. Una, bumiyahe sila papunta ng Turkey, tapos sumunod biyahe ng Poland, pinakahuli yung biyahe sa Latvia. So kita mo na kagad ang bentahe ng ibang team, especially etong Latvia kasi hindi naman sila umaalis no? Anyway, kung ano man yung adjustment na gagawin nila sa muling pagsabak ng kupunan, especially sa pagsubok natin mag-qualify sa World Cup sa 2027, gaganapin yan sa Qatar. Magagamit nila yung experience na nakuha nila dito sa Olympic qualifying tournament. Apektado kasi performance ng player kapag pagod na So hopefully maganda yung adjustment na magagawa nila in the near future. Maliwanag na kayo ni Coach Tim Cone na magkahiwa-hiwalay ang Gilas Pilipinas base sa kanyang pahayag. Pero malinaw ang katotohanan, hindi lang si Coach Tim ang magdidesisyon sa issue. Bunga niyan, naglabas ng pahayag si SBP President Al Panlilio. Tanong, anong masasabi ni Mr. Panlilio sa issue? Papayagan ba niyang maghiwa-hiwalay muli ang nabuong kupunan? Tutukan po natin si SBP President Al Panlilio sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Kinapos tayo pero sobrang proud ako sa team na ipakita natin na kaya nating makipaglaban sa mga nangungunang kupunan sa mundo at manalo laban sa Latvia. Tuloy-tuloy lang tayo kasi pangmatagalang plano to para sa kupunan Panatilihin sila magkasama at lumaban ulit sa ibang international na paligsahan. Okay, so kung ano yung plano ni Coach Tim, plano din ng SBP. Maganda yon kasi mahirap ulit humanap ng player na fit kaagad sa system na ginagamit ni Coach Tim Cone. Like ngayong November, lalaban ulit tayo dito sa ikalawang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.
malaking bagay kung hindi sila mababawasan. And syempre, malaking bagay din kung mapupuno na ulit yung kakulangan nila, di ba? Yung mga injured players natin, sana makasama na sila ulit dyan. Tapos yung practice nila, halos 10 araw lang din. So kakailanganin talaga nila ng matinding adjustment para dito. Pero paniwala naman tayo na yung ginagawa nila or yung ginawa nila dito sa OQT, makakatulong yun sa qualifiers natin ngayong November. Yung sked natin guys, this coming November ha, kalaban natin ng New Zealand sa November 21. Tapos sa November 24 versus Hong Kong ulit tayo. Ang panalo ng Gilas sa Latvia ay nagdulot ng magandang imahe para sa Gilas Pilipinas. Kabaligtaran naman ang idinulot nito sa koponan ng Latvia, lalo na kay Davis Bertans. Ayon sa balita na wave ng Charlotte Hornets, si Bertans, narito ang report. Tutukan natin ang report ng Basket News sa basketnews.com. Ayon kay Sham Saranya ng The Athletic, ang Latvian forward ay na-waive ng koponan. Siya ay may bahagyang garantiya sa kanyang kontrata sa Hornets. Interesting din na malaman na ang forward ay na-waive sa panahon ng FIBA Olympic Qualifying Tournament Semifinal Game laban sa Cameroon. Mabigat yung decision ng Hornets ha. Imagine, nasa kalagitnaan sila ng laban ng Latvia at Cameroon. Pero biglang winave nila si Davis Bertans, no? Anyway, kahit ano pang sabihin, hindi may kakilay naging performance ng Latvia versus Gilas. Doon kasi nagsimula ang lahat eh. Natalo sila ng Gilas sa napakagandang laban. Na hindi nga nakalamang ang Latvia dun eh. So sa tingin natin, malaki yung impact ng performance ng Latvia, lalo na kay Davis Bertans versus Gilas Pilipinas. And of course, doon sa mga sumunod na laban. Tinalo naman nila yung Cameroon, pero hindi sapat yon para makausad sila sa Olympics. Kasi nga, natalo sila sa Brazil sa final ng bakbakan. So guys, maraming salamat.